Hi guys, so welcome to another White House TV Open House Tour, and samahan nyo akong i-house tour itong brand new 3-story townhouse here in Sampaloc, Manila. Let's go! Okay, so while waiting dun sa susay, dun sa pangalawang property, fries muna. Baka naman, KFC, sponsored. Okay, so yung pangalawang property is sa likod lang netong KFC. So if ever na nagugutom ka, punta ka dun sa Marillion yan. 30 seconds walk lang sa KFC. Okay, so pagkalabas mo ng KFC, ito na yung Espanya. Then ito na yung street. So narrow street lang siya, 2-lane street lang siya, pero may parking dito sa kabilang side. So ito lang yung nadadaanan talaga. And kung mapapansin nyo, flood free yan kahit anong bagyo yan, maski kanto nyo Espanya, flood free to. Kasi tignan nyo yun, pataas to. Yan. So pataas tong street natin, so wala tayong kabasa-baha. Yun nga lang, medyo narrow street. Sabay sa kaya may babaan from UST or U-Belt, ito lang rin, Espanya lang rin. Yan yung property, 3-story townhouse. Yan. So sold na to, sold na rin gitna at available. Okay, so yung facade ng property, meron kang outdoor na fluted wall panel dito sa gilid ng inyong set of windows. Sabay dito may mini balcony nga dito sa second floor. Sa third floor wala. Oh, may ibon. Okay, so dito sa gitna, naglagay sila ng fiber cement board dito sa gate nila. Ewan ko lang kung lalagyan dito, pero most likely lalagyan rin. Okay, so medyo hindi pa talaga tapos tong property. Finishing touches na lang, so medyo makalat pa yung garahe natin. Andito yung mga gamit nila. So you have a 1-car garage on this side. So proceed na tayo dito sa ating main living space. Okay, so from your main door, ang unang mapapansin is ang ganda na rin ng main door na ginamit natin dito. May mga grooves na rin siya dyan. Sabay lever type na rin yung pinaka handle natin dito. Okay? So on this side, we have a set of windows. Gandang quality na rin yung nilagay nila dito. Powder coated na rin siya. Sabay reflective or smoke yung pinaka-glass na ginamit natin. So pagpasok mo from your main door is your main living space. On this side is your living area. Sa likod natin yung ating dining area and yung kitchen. Dito yung inyong magiging wall-mounted na media wall. Sabay dito sa ilalim yung inyong magiging position ng inyong sectional sofa. Ceiling natin, we have a cove ceiling design. Sabay meron na rin tayo dito included na modern ceiling log. Wala pa siyang bumbilya, pero yung house tour natin na nakaraan, sa house tour number 50 natin, ganito rin yan. Okay? So ito yung staircase natin. I don't know kung ito na yung pinaka-finish niya, pero siguro baka maging ganito yung kulay ng finish niya. Dito sa ating vertical metal slats. Ito na rin nag-act as a handrail dito sa ating staircase. Okay? So dito ulit. On this side naman is yung ating L-shaped layout kitchen, sabay yung pinaka-dining area na rin natin. Meron tayo dito ang false ceiling, meron na rin LED lighting, warm light, yung pinaka-theme natin dito. Ito yung ating pinaka-countertop, meron tayong dalawang countertop on this side. Dito sa gitna yung inyong magiging gas range ninyo, sabay dito yung inyong range hood. Yan, okay? So we have lots of counter space and cabinet space. Ito yung cupboards natin. Dito sa gitna meron tayong corner shelves. Dito yung inyong magiging mga condiments, and mataas na rin siya. Ayan. Sabay extended yung pinaka-countertop natin. Nag-act na rin siya as backsplash. Meron na rin tayo dito dual sink. Kulay black na rin yung fixture natin dito. Stainless steel na kulay black. Dito sa likod yung ating pinaka-service area. And then meron tayong powder room on this side. Medyo hindi pa siya ayos, since finishing touches pa tayo dito. Okay? Diyan na rin yung pinaka-airwell natin and yung ating pinaka-fire escape. For sure, lalagyan pa to ng pinto on this side. Okay? Dual sink, stainless steel na kulay black. Sabay yung pinaka-handle natin dito sa ating mga cupboards and cabinets is kulay black na rin. So, bagay na bagay sa white and black yung pinaka-handle natin dyan. On this side is yung ating magiging gas range. Flooring natin is may pagka-marble tile design. Medyo pumartner na rin siya dito sa countertop. Ayan yung design natin. Ayan.
Sabay ito yung pinaka divider natin or pinaka vertical metal sluts natin para hindi mo masyado kita if ever itong kitchen natin dyan. Ayan. So, perfect na rin siguro kung ito magiging ganitong kulay na rin ta. May pagka wood stain design na rin siya. Okay? And for sure, mas sobrang gaganda pa yung living area natin pag nalagyan ng bumbilya. Nice. Yeah. Okay. So, dito yung inyong magiging sectional sofa. Siguro, mas kikainin mo mula dito hanggang pa ganon. L-shape layout, L-shape na sectional sofa. Bagay na bagay yan dito. Sabay, maski maglagay ka ng coffee table dito sa gitna. And then, dito yung inyong magiging media wall. Napakalaki. Siguro, maski maglagay ka dito ng fluted wall panel. Okay, so that's it para dito sa ating first floor. Nakit na tayo sa ating second floor para dito sa ating mga bedrooms. Taka. Okay, so pag-akit mo dito sa second floor natin is meron tayong dalawang bedroom. Dalawang pinto. Actually, di ko pa siya nakakyat, pero dito muna tayo. Okay, so this is your bedroom number 1. Okay, so maluwag siya. Pasok. Maluwag siya. Wala siyang sariling toilet and bath. Pero meron ka ditong built-in wardrobe na sliding door na. Floor to ceiling na rin siya. So, ang haba ng bedroom natin dito ay malapad na rin. Dito yung inyong magiging media wall. May cove ceiling na rin tayo dito. Sabay may mga grooves na rin tayo on this side. Ito may mga abang siguro for mga pang-directional lights yan. Meron tayo wood-like tile design dito sa ating flooring. And then we have this large set of windows. Sliding window na rin siya. Okay. Sabay, you have a balcony. So, isa sa napansin ko dito, puro powder-coated na aluminum na yung ginamit nito. Dito sa kanilang mga windows and mga doors. Okay? Meron tayo dito mini balcony. Nice. Shopee! Yan, at least makikita mo na kung may Shopee sa labas. Now, punta na tayo dito sa kabila. Pinto natin is color white na. Ayan. Meron naman tayo mga accents dyan. And then for sure, this is a common toilet and bath lang. Tama? So on this side yung pedestal sink natin, yung ating toilet and yung shower area natin. Ganda ng finish ng ating toilet. Ayan. So ito yung ating pinaka-shower area. Ito yung tiles natin. Pagka parang fabric design pero ceramic na glossy siya. Ganda. Okay. So hanggang dito sa labas is wood-like tile. Yung flooring natin. Pasok. Again, yung pintuan natin is color white na rin. On this side is yung floor to ceiling ninyo na built-in wardrobe. Nakapasok siya sa pader so hindi na kumain ng space dito. Sliding door na rin siya. Sabay meron ka na rin shadow gaps. Ayan. Nice. Wala siyang cove ceiling design pero meron ka ng modern ceiling lamp. Okay. Sabay napansin ko rin isang dami niyang mga outlet. 1, 2, 3, 4. Total of 4 outlets. So hindi ka mahihirapan magsaksak-saksak. Maghanap ng saksakan dito. Okay. Then on this side, meron pang air well and yung access natin sa ating fire escape. Now, yun lang dito sa ating second floor. Akit na tayo sa third floor natin. Meron pa ata tayong dalawang bedrooms doon. Okay, dito naman sa third floor natin, almost same siya ng layout. So, dito siguro yung ating bedroom number 3. Tama? Yes, same na same siya ng layout. Siguro nadagdag lang to. Ayan. This one. So, nag-act na rin siya as your code lighting dito sa taas. Sabay parang nagkaroon ka na rin ng accent lighting dito. So, for sure, dito yung inyong magiging bed sa gilid nito. Pwede ka pa siguro magdagdag dito ng fluted wall panel or kahit anong mang design na babagay dun sa pinaka-headboard ng bed ninyo. Since meron na rin siya dito diffuse na ilaw. So, mas maganda and mas nagkaroon ng impact or nagkaroon ng vibes dito sa bedroom natin. Sa gitna nito is meron tayong modern ceiling lamp. Same na same yung design natin pati sa flooring. Ito lang talaga yung nadagdag. Sabay na wala yung balcony natin. Ito, you have this huge casement window on this side. Powder coated na rin, high quality na rin yan. Pati ito, set of windows on this side. Sliding window. Kitang-kita mo na yung mga building dito sa Lacson and Espanya. Ayan. Sa kanto lang natin yung Espanya. Sa likod nito is yung Maceda. Okay?
So, dito yung inyong magiging bed, dyan yung headboard. Sabay dito yung inyong magiging wall-mounted na media wall. Ang lapad ng kwarto natin, ang laki na rin. Pero wala kang sariling toilet and bath. Pero at least malaki yung space natin, di ba? So, ito yung toilet and bath natin dito. So, meron ka ditong wall-mounted na sink. Sa baba, pedestal sink lang dito, wall-mounted sink. May included na rin na vanity cabinet. And then, ito, may medicine box ka na dito. And vanity mirror. May toilet ka na, may bidet. And dito yung pinaka-shower area natin. And if ever, dito po. And if ever, dito may ilalagay yung inyong shower enclosure. Okay. Next up is yung ating last bedroom. Ayun, medyo na iba. Dito, you have a laundry area ulit. Okay? So, you have this much space. Sa likod natin is yung ating built-in wardrobe. Hindi na siya built-in, hindi na siya nakasalpak sa pader. Pero ito, ayan. Iba na rin yung finish niya. Sliding door na rin siya. Color white ulit yung pintuan natin. And then, flooring natin is merong wood tile design. Wala tayong cove ceiling sa taas, pero meron pang shadow gaps pa rin dito sa gilid. Then sa likod is yung inyong laundry area. Mas maliwalas dito compared sa baba. Since dito may exposure ka sa likod. May safety grills na rin tayo. And then yung likod mo is bubong lang. Okay, ito na yung Spania Tower. Makikita niya. Perfect to gawing laundry area. Sabay on this side is yung ating access sa ating fire escape. Meron na rin tayo ditong security grills. And ito yung access natin sa bubong natin. If ever na magme-maintenance tayo sa bubong, hindi ka na rin mahirapan umakyat. Okay? Okay, so tapos na tayo hanggang dito sa third floor. Baba tayo dun sa ating main living space para sa ating recap. So ano mga nagustuhan ko dito? Same dun sa nakaraang house tour natin. Maluluwag yung bedroom since wala siyang balcony and wala rin siyang sariling toilet and bath. So ayun, mas lumaki yung mga bedrooms natin. May pagka-cozy feeling na rin siya dito dahil sa mga ginamit na pin lights since warm lights yung mga ginamit nila dyan, pati yung mga strip lights dyan sa ating mga cove ceiling plus yung wood tile design natin sa ating flooring. Also nagandahan rin ako sa quality ng ginamit nila, mga windows and mga pintuan, powder coated na rin yung ginamit nila. Okay? So let's do a recap. Okay, so meron tayo dito 50 square meters of lot area, 150 square meters of floor area. Meron tayong 4 bedrooms, 3 toilet and bath. Bawat floor isang common toilet and bath lang. Sabay meron tayong 1 car garage. So pinaka-selling point nito is nasa kanto niya lang yung Espanya plus flood-free rin yung pinaka-street ninyo since pataas siya. So last unit na lang rin tayo dito. Hindi pa siya tapos. Siguro mga 2 linggo or 1 buwan tapos na to. Finishing touches na lang sila dito. So, agawan na rin dito since last unit na lang. So, selling price natin, isa rin to sa pinakamababa dito sa Sampaloc, Manila na 3-story. And maganda na rin pinaka-interior design dito. So, konti na lang idadagdag mo dito. Perfect na yung pinaka-vibes mo dito sa property. Okay, so if nagustuhan nyo yung property na to, you can send us a message on our Facebook page at Right House TV, Sampaloc, Manila. Or pwede nyo rin kaming kontakin dito sa number namin. Ayan, if gusto nyo magpa-schedule ng viewing, ako mismo mag-a-assist sa inyo. And that's it for today. My name is Jello. See you on the next one. Bye-bye. Let's go.